Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. At ito yung partner ng huli nating video. Doc, pagkatapos po ng mga prutas, ano naman po ang mga gulay na gamot sa sakit ng paa? Alam nyo, tayong mga Pinoy, pag masakit ang paa, ang solusyon ay pahilot o pain reliever. Pero mag-ingat po kayo ha, lalo na sa mga naiinom ng pain reliever tulad ng alaksan, nakakasira po ng atayan o kidney. Pero alam nyo ba na yung panlaban sa rayuma o gout ay madalas na sa ating mga paboritong ulam? Kaya heto na, hihimayin natin ang 10 gulay na may mga natural na sangkap na karang gamot sa dalawang pangunahing dahilan ng pananakit ng paa, ang pamamaga o inflammation at ang sobrang uric acid o gout. Panguna sa ating listahan, ang luya. Kilalang-kilala natin to bilang pampalasa, pantanggal ng lansa, at pampasarap sa tinola. Pero ang luya ay isa sa pinakamalakas na natural na anti-inflammatory. Ang sangkap nitong gingerol ay direktang lumalaban sa mga kemikal sa ating katawan na nagdudulot ng pamamaga at pananakit na may epektong halos katulad ng mga pain reliever tulad ng ibuprofen. Ang payo ko, umpisahan ang inyong araw sa isang tasang salabat o ginger tea. Pakuluan lang ang hinihiwa-hiwang luya sa tubig ng 10 to 15 minutes. Huwag po yung instant na salabat na puro asukal. Ito po yung purong pinakuluang luya. Para sa mga may arthritis o plantar fasciitis, ito ay napakalaking tulong para mabawasan ang sakit at paninigas ng paa sa umaga. Pangalawa, ang talbos ng kamote. Heto ang superfood na abot kaya at tumutubo lang sa bakuran. Akala natin pampasabaw lang. Ito po ay puno ng vitamin C na kailangan sa pagre-repair ng ating mga tissues. Pero ang sikreto nito ay ang kulay ube niyang katas. Ang payo ko, ang kulay ube na yan ay galing sa anthocyanins, isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Parang yung benepisyo ng mamahaling berries at ubas, pero nasa murang talbos lang. Gawin itong insalada na may suka at bawang o isahog sa sinigang. Ang pagkain nito ay parang pagpapadala ng isang team ng repairman at bumbero sa nananakit ninyong paa. Pangatlo, ang bawang. Hindi pwedeng mawala ang bawang sa lutuin Pinoy at hindi lang ito pampabango ng gisa. Ang bawang ay may sangkap na alisin at iba pang sulfur compounds na may napatunayang epekto laban sa pamamaga. Ang payo ko, ang bawang ay tumutulong din sa sirkulasyon ng dugo. Ang magandang daloy ng dugo sa paa ay napakahalaga para sa paggaling ng anumang injury o pamamaga. Para makuha yung buong benepisyo, ang teknik ay durugin o tadtarin ng bawang at hayaan muna ng mga 10 minutes bago ito salang sa init. Sa ganitong paraan, mas naa-activate ang alisin, kaya huwag apurado sa paggisa. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat, ang ampalaya. Gamot sa diabetes. Yan ang alam nating lahat. Ngunit ang benepisyo nito ay higit pa riyan. Ang ampalaya ay mayaman din sa polyphenols, mga plant compounds na malakas na anti-inflammatory. Ang payo ko, tandaan, ang inflammation ang ugat ng maraming sakit sa paa, tulad ng arthritis. Ang pagkain ng ginisang ampalaya, na may itlog hindi bagoong, ay nakakatulong na labanan ang pamamaga sa buong katawan mula ulo hanggang paa. At kung diabetic ka, yung tinatawag na diabetic neuropathy o pagkasira ng ugat sa paa ay isa ring sanhi ng sakit. Ang ampalaya ay dobling tulong para sa iyo. Panglima, ang malunggay. Heto ang ating pambansang multivitamins. Paano ito nakakatulong sa paa? Ang malunggay ay puno ng iba't ibang uri ng antioxidants tulad ng quercetin, chlorogenic acid, at anti-inflammatory compounds para itong isang kumpletong team ng mga repairman para sa ating katawan. Ang payo ko, ang sakit sa paa ay senyales ng pagkasira ng tissue. Ang mga sustansya sa malunggay tulad ng vitamin C at calcium ay sumusuporta sa proseso ng pag-aayos ng mga nasisirang tissue sa inyong talampakan at kasukasuan. Isahog lang ito sa tinola, munggo, o kahit sa sabaw ng sardinas. Gawin itong regular na parte ng inyong ulam. Pang-anim, ang pipino. Malamig, matubig, at nakaka-refresh.
Ang pipino ay isang gulay na mababa sa purines na nagiging uric acid at may mild diuretic effect o natural na pampaihi. Ang payo ko, para sa mga may gout, na kadalasang unang umaatake sa hinlalaki ng paa, ang pagkain ng pipino ay nakakatulong sa kidney na ilabas ang sobrang uric acid sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Hiwain lang ito ng manipis at kainin bilang merienda o isama sa ensalada. Maganda rin itong panlaban sa pamanas ng paa o edema dahil sa taas ng water content nito. Pang-7, ang kalabasa. Yung manimis-namis at kulay orange na kalabasa ay hindi lang pampalinaw ng mata. Ang kulay na yan ay galing sa beta-carotene, isang malakas na antioxidant na ginagawang vitamin A ng katawan. Ang payo ko, ang beta-carotene at iba pang antioxidant sa kalabasa ay lumalaban sa free radicals na siyang sumisira sa ating mga joints at nagpapalala ng arthritis. Kapag madalas kang kumain ng kalabasa, para mo na ring binibigyan ng kalasag ang iyong mga kasukasuan laban sa pagkasira. Steam o ilaga lang ito at iwasan ang pagluluto ng may gata para iwas taba. Pang-8, ang celery o kinsay. Sa ibang bansa, ang celery juice ay sikat na gamot sa gout. At may basihan po yan. Ang celery ay may mga compounds tulad ng lutein na nakakatulong na pagbaba ng uric acid at bawasan ang produksyon nito sa katawan. Ang payo ko, hindi nyo na kailangang gawing juice. Ang simpleng pagsahog ng tinadtad na celery sa inyong mga ulam tulad ng sopas o kahit sa sinanggang ay malaking tulong na. Ang mga buto nito o celery seeds ay mas mabisa pa raw. Ito ay isa sa pinaka-epektibong gulay para sa mga may gout. Pang-9, ang broccoli. Kilala natin ito bilang anti-cancer na gulay. Pero ito rin ay napakabuti para sa ating mga joints. Ito ay puno ng vitamin C na kailangan sa paggawa ng collagen at vitamin K na kailangan sa buto. At meron itong natatanging sangkap na sulforaphane. Ang payo ko, ang sulforaphane ay isang malakas na compound na ayon sa mga pag-aaral ay maaaring makatulong na harangan ang isang enzyme na sumisira ng cartilage sa ating mga kasukasuan. Para sa mga may osteoarthritis, ito ay isang napakahalagang pagkain. I-steam lang po ito ng sandali. Dapat matingkad na berde pa at lutong pagkakain. Huwag i-overcook. At ang pang-10, ang sibuyas. Katulad ng bawang, hindi lang ito pampalasa. Ang sibuyas, lalo na yung red, ay mayaman sa quercetin, isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory flavonoid. Ang payo ko, para sa mga may arthritis, ang regular na pagkain ng sibuyas, hilaw man sa ensalada, sausawan, uluto sa gisa, ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at pananakit. Isipin nyo na sa bawat gisa nyo naglalagay na pala kayo ng gamot para sa inyong mga kasukasuan. Mga lolo at lola, ang kusina natin ay parang butika na puno ng mga natural na gamot na hindi natin napapansin. Ang sakit sa paa ay hindi kailangang maging habang buhay na sentensya. Nasa mga simpleng gulay na ito ang tulong na ating kailangan. Sana po ay nakatulong ito. Maraming salamat at God bless.